Hello po. Mayroon tayong update sa tungkol dito sa people power diyan sa EDSA. Pero sinasabi ng mga mainstream media na actually halos wala ng tao ano. Ang balita kahapon ay napaalis na yung mga nagrarally diyan dahil yung lugar na inokupahan nila ay na okupahan ng mga pulis. Pagkatapos sila ay nag-transport sa isang mall. Then noong nag-close na yung mall, so umalis na rin sila. Okay. Ngayon, mayroon na naman daw tinatabi na people power for. In fact, mayroon akong narinig kanina na may nananawagan na lahat ng mga Pilipino ay punta dyan para suportahan yung people power na yan. Ano? So, siguro 4 na. So, wala. May 3, people power 1, people power 2, then 3 yung kahapon pagkatapos 4 na raw. So actually hindi naman tayo talagang hindi tayo sure doon sa number. Ngunit itong kwan natin, itong masasabi natin, yung panawagan ng mga Duterte na magkaroon ng people power para mapatalsik ang ating Pangulo ay sigurado walang chance na magsasaksi dyan. Ika nga baka 0.000 million 1:trillion chance na magsasaksi dyan. Kasi so ito na mayroon akong vlog noon o call dito na ang people power people power 1 ay nagsaksi dahil may mga valid reasons talaga okay, like for example talagang matagal na ang mga Marcos sa pwiso, so gusto na nilang palitan. Pagkatapos nga yung cronyism, ito yung paghahawak ng mga ekonomiya ng Pilipinas ng mga kaanib at saka relatives ng mga Marcoses, graft and corruption, human rights abuses and so on. So napakaraming valid grounds kaya sa tagal-tagal na yan naisip ng mga Pilipino na talagang palitan na, sobra na. Kaya yan nagkaroon ng people power na kung saan napatalsik ang mga Marcoses. At saka siyempre ang isa pang grounds dyan ay yung pagpatay kay Ninoy. Pagkatapos talagang may papalit. Once napali si Marcos, may papalit sa kanya na mayroon ding valid ground na siya ang papalit. Okay. Bakit nasabi natin may valid ground or reason na siya ang papalit? Dahil doon sa snap election, so siyang nanalo ayon sa Nampril, bagamat sa Comelec ang nanalo ay si Marcos. But maraming nagsasabi na may daya na ang talagang nanalo ay si Cory. In fact, may mga times na may mga technical people from Comelec na nag-aklas dahil sinasabi nila may minamanipula yung result. Kaya matagal yan. Pagkatapos yung pag-aklas ni General Fidel Ramos at saka Defense Secretary
in really. So maraming kuan ano. Ngayon, yung people power ng mga Duterte para mapatalsik si ah, President Marcos ay kung tutuusin talagang walang solid at saka valid at saka justifiable reason. So imagine iniimbestiga lang pagkatapos mag people power na. Medyo mali yata ano. Okay? Ang ibig sabihin, nagko-call up ng people power ang mga Dutertes para mailigtas si Sara, mailigtas si Digong sa ICC. So, hindi yan kuan, hindi solid ground, solid at saka justifiable reason para magkaroon ng people power. Kaya ayon sa ulat, ilan lang naman ang umaaten. Ilan lang naman ang nandoon. Ang people power, pag talagang totoong people power yan, nandoon yung mga tao talaga na gusto nila yung ma-express yung kanilang kagustuhan. Hindi dahil binayaran sila or dahil hinakot sila, etc. etc. Talagang mayroon yung collective desire ng mga maraming let's say majority of the people na ialisin kung sino ang gusto nilang alisin. Noong people power 1, siyempre kami ay nandito sa probinsya. Gusto naming mag-join, hindi naman pwede dahil napakalayo yung lugar namin. So bagamat na wala kami doon, still nakiisa kami doon sa yung desire ng mga tao na mapatalsik ang mga Marcoses. Okay, so ganun yan. Kasi nga estudyante tayo noon, pagkatapos nasusubaybayan din natin yung nangyayari na talagang may yung ang mga tao kahit saan ay hindi na sila kontento sa panunungkulan ni President Marcos. Meron din yung mga loyalista, but then karamihan talaga yon sobra na, resign na, alisin na. Okay, so yan ang kwan noon ano. Okay, may solid ground dahil maraming naniniwala na ang nanalo talaga ay si Cory Aquino ayon sa resulta ng NAMPREL. Ngayon, yung kwan naman yan, grabe naman, imagine, dahil iniimbestiga, gawin ninyong presidente para hindi siya maimbestiga. Mali naman, ano? Pagkatapos kaunti kayo. Then, ayon sa balita, grabe ang ginagawa nitong mga supporter ni Sara, supporter ng mga Duterte. Grabe yung ginawa nila dyan sa EDSA Shrine na nababoy daw. Imagine, naging ang dumi-dumi. Dyan umiihi. Dyan nagbabawas. Ang sabi nga, ang suggestion ko lagyan niya ng CCTV para makita yung mga umiihi o nagbabawas dyan, ano, pagkatapos display sa public. Para hindi na sila hindi na nila gawing kubita yung lugar na yan. Then parang joke lang naman yan, no? But sa nakikita natin sa tagal na yung people power na ginagawa ng mga Duterte, nagsimula yan sa yung maisog. Actually people power din ang yan, ang dami daw kung saan-saan. Wala na din nangyari.
ang masasabi natin, stop na yan. Wala na talagang mangyayari. Maki-cooperate na kayo sa government. Kung talagang may investigation, sabihin ninyo ng totoo kung hindi kayo guilty. So, surely, malilinis ang pangalan ninyo. But din sa ginagawa ninyo, the more na sinasabi ninyo na kayo ay guilty. Kaya kung ano-ano ang paraan na ginagawa ninyo. So, stop na. Kung na yan, paimbestigan na kayo. Wala nang mangyayari dyan sa people power na sinasabi nyo. Hindi na kayo nahihiya, ang tagal-tagal na, wala din nangyayari. Okay? Kung ako siguro, matutunaw na ako sa iyan kasi lost parang lost cause, talo yung pinaglalaban, talagang wala na. So ang ibig sabihin, talagang yung ginagawa ninyo is exercise in futility. Ayan, I remember yung term, exactly yan ay exercise in futility. Talagang walang nangyayari. So tama na, uwi na kayo sa bahay ninyo. Tinitignan ko dito sa amin, medyo maulap. Baka maulan pag umulan dyan, mabasa kayo pa, baka magkakasakit kayo. Kaya pagkatapos grabe naman, isipin naman ninyo yung ipinaglalaban ninyo. Wala na. Kriminal, hindi na sa bagay, mali yung sabi ko na kriminal. Marami yung mga nakitang anomalya sa hindi naman siya convicted. Yan pinaglalaban ninyo. Ang tunay na people power ay ginagawa yan para maalis yung tyranny o mga tyrant na namumuno, pagkatapos sa palitan ng mabuting namumuno. But then, baliktad yata. Inaalis yung mabuting namumuno, pagkatapos palitan ng isang tyrant, isang deceitful, isang namumuno na grabe ang anomalya. So, ganyan So, muli, thank you sa na-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.